Masamang desisyon ang ginawa ng Iran. Ngayon, sila ang nagbabayad. Iyan ang pahayag ni US, kalihim ng digmaan Pete Hegseth matapos barilin ng IRGC ang isang barko sa kipot ng Hormuz at ideklara itong sarado hanggang sa bagong abiso. Lalong lumala ang sitwasyon sa mga nakaraang oras at ang epekto ay lagpas sa gitnang silangan. Narito ang pinakabagong balita sa Jerusalem Minute. Welcome back sa Jerusalem Minute sa JNS TV. Alex, sabi ni Pangulong Donald Trump, tapos na ang tigil putukan sa Iran. Ayon sa CENTCOM, nagsagawa sila ng 300 pag-atake ngayong linggo, matapos ang pag-atake ng Iran sa mga barko sa kipot ng Hormuz. Ngunit tuloy pa rin ang negosasyon. Ano na ang alam natin ngayon? Tama, gaya ng sinabi mo, tapos ng MOU, ibig sabihin, patuloy na umatake ang Iran sa mga barko sa kipot ng Hormuz kahit na may nagaganap na negosasyon. Gusto ni Pangulong Trump ang tigil putukan kapalit ng pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Tama? Bukas sa negosasyon ang iba pang bagay. At ang tanging bagay na tinanggihan ng mga Iranian ay ang pagbubukas ng kipot ng Hormuz. At sinabi ko ito sa simula ng ideklara ang tigil putukan. Alam mo, lahat ng tao sa Israel ay labis na nabahala sa sitwasyon. May 3 bagay lang akong pinagkakatiwalaan ngayon. Una, tiwala ako sa kagustuhan at kakayahan ng mga kaaway nating manatiling kaaway. Hindi nila mapigil sarili nila. Gusto nilang manatiling kaaway ng Israel, gusto rin nilang maging kaaway ng Estados Unidos. Pangalawa, tiwala ako sa kakayahan ng punong ministro na pamahalaan ang mahirap na sitwasyon, hindi lang sa kipot ng Hormuz, kundi sa buong digmaan. Kinailangan niyang makitungo sa iba't ibang administrasyon ng US, kinailangan niyang harapin ang Hamas, Hezbollah, mga Houthi, Iran, mga taga-Qatar at mga Turko. Marami siyang hinaharap. Sa tingin ko, napatunayan niyang mahusay humarap sa mahihirap na sitwasyon. Isa pang mapagkakatiwalaan dito ay ang ego ni Pangulong Trump. At kung patuloy na babantaan ng mga Iranian ang ego ni Trump at susubukang pahiyain ang Pangulo, sa isang punto sa tingin ko, magigising ang Pangulo. Hindi rin malinaw kung bakit matapos magdulot ng malaking pinsala sa Iran, gugustuhin pa nilang tumigil at magbigay ng tulton na pansagip sa simula pa lang. Pero syempre, ang Estados Unidos at Israel ay napakalaki ng kalamangan sa lakas militar kumpara sa Iran. Kaya naman, ang paghinto ay hindi talaga nakakasama sa kakayahan ng Estados Unidos o Israel na ipagpatuloy ang laban militar kung kinakailangan. At sa tingin ko, ang nakikita natin ngayon ay mabilis nang nawawalan ng pasensya ang Pangulo sa mga Iranian. Sinabi rin natin nung inanunsyo ang tigil putukan na hindi pa tapos ang kwento at makikita mo ngayon na totoo ito. Makikita mo ring sinusubukan ng Pangulo na magpadala ng mensahe sa mga Iranian gamit ang militar para mapanatili ang kapani-paniwalang banta. Pero mukhang sa ngayon, hindi pa gustong lubusang sumabak ang Pangulo sa isang panibagong labanan gaano man katagal ang kailangan. Isang operasyong militar ito para magpadala ng mensahe sa mga Iranian. Alex, panurin natin ang isa sa mga soundbite ni Pangulong Trump ngayong linggo sa G7 Summit. Tinawag niyang basura ang Iran. Sinabi rin niyang mga sinungaling at baliw sila. I-play natin ang clip. Tapos na ba ang tigil putukan? Wala na ba ito? Patay na ba ang MOU? Interesante ang tanong na yan. Para sa akin, tingin ko, tapos na ito. Ayoko na silang pakialaman. Mga basura sila. Alam mo ba ang basura? Mga basura sila, may sakit sa pag-iisip ang mga tao ngayon. Pinamumunuan sila ng mga tao may sakit sa pag-iisip. Malulupit at mararahas silang mga tao. Kung may sandatang nuclear sila, gagamitin nila ito. Para sa akin, tapos na ito. Kakausapin ko ang mga negosyador natin. Sayang oras sa kanila, sinungaling sila. Gagawa tayo ng kasunduan. At paano kung makipagkasundo ako sa kanya, may kasunduan na tayo. Lalabas siya, mag-uusap kami, magkakaroon ng kasunduan, panalo ang lahat. Walang sandatang nuclear. Gagawa tayo ng kasunduan. Lalabas sila, kakausapin ng media, sasabihin nila na hindi man lang namin napag-usapan yon. May mali sa kanila, sira ulo sila. Para sa akin, tapos na ito. Ibig bang sabihin nito na hindi na muling magsisimula ang pag-uusap sa Iran? Wala akong pake. Pwede silang mag-usap pero sayang lang oras nila. Sinungaling sila. Kaya nakinig ang Pangulo, magpapatuloy ang usapan pero tapos na ang tigil putukan at MOU. Sa tingin ko, madalas mong mapanood si Pangulong Trump. Nagpapakitang gilas at alam mo na
Pinalalaki niya ng sitwasyon. Sa tingin ko, ito ang pinakakapansin-pansing pahayag mula sa Pangulo sa matagal na panahon at sang-ayon ako sa bawat salita niya rito. At alam mo, ang tanong ay, alam mo bakit niya inisip na pwedeng makipagnegosasyon sa mga Iranian? May mga manuskrito tungkol sa asal ng mga Iranian sa negosasyon. Ito ay parang, alam mo, pwede kang kumuha ng PhD sa estratehiya ng negosasyon ng mga Iranian dito. Nakikipagnegosasyon sila mula sa isang posisyon ng kahinaan. Iyan lang ang tanging pagkakataon na papasok ka sa negosasyon kung ikaw ay Iran ay para iligtas at mapanatili ang sarili mo. At ang gusto nilang gawin ay pahabayan ang negosasyon at gawing patas ang laban. Nandoon si Trump mismo at tinanong pa siya tungkol dito ilang linggo na ang nakalipas. Direkta siyang na-quote ng ibinalik sa kanya bilang tanong ang sinabi niya noong 2020 na ang mga Iranian ay hindi pa nananalo sa digmaan pero hindi pa natatalo sa negosasyon. Kaya ang tanong, bakit ka pa nakikipagnegosasyon sa kanila? Sabi niya, alam mo, sila ay sinungaling, mandaraya, basura. Sinabi niya na tapos na ang MOU, kaya bakit ka pa rin nakikipagnegosasyon? Sinabi niya na sina Witkoff at Kushner ay mabubuti, pero sa huli, nakikipagnegosasyon sila sa presidente. Sabi niya pwede silang mag-usap pero tingin niya tapos na. Kaya mahirap malaman kung saan siya pabor at ano talaga ang gusto niya. Malinaw na ayaw niya bumalik sa labanan, pero nagsisimula na niyang maranasan ang tinding realidad ng gitnang silangan na ang mga Iranian ay naghahangad na makuha ang pinakamalaking benepisyo at mapahiya ang Estados Unidos, lalo na ang presidente, gamit ang kanilang estratehiya sa negosasyon. Para ipakita kung gaano kasinungalingan ang ginagawa ng Iran, kahapon sinabi nilang aksidente lang ang pag-atake nila sa mga barko sa kipot ng Hormuz. Ngayong umaga, inihayag nilang isinara ang kipot ng Hormuz at umatake uli sa isa pang barko. Malinaw na hindi ito aksidente kundi sadyang pag-atake. At nagpakawala rin sila ng mga misil laban sa iba't ibang bansa, muli sa gitnang silangan, Bahrain, Kuwait, Jordan. At nagtatanong na ang mga tao ngayon, oras na lang ba ang hinihintay bago nila ituon ang pansin nila sa Israel? Oo. Sa tingin ko, bago talakayin ang estratehiyang militar, kailangan mo nang makinig sa mga eksperto tungkol dito. Alam mo, may dalawang eksperto, lalo na matagal ko nang pinapakinggan, si Dr. Harold Rood na natili sa Iran bago ang revolusyon at matagal na humawak ng Iran file, nasa Pentagon siya noon. At si Bernard Lewis, panggunahing eskolar sa gitnang silangan. Kultura at pilosopya. In-interview ko silang dalawa at 15 iba pa para sa dokumentaryong pelikula kong Iranium noong 2010. At ang pangununahing punto na lumabas sa dokumentaryong ito ay hindi sila mapagkakatiwalaan. Hindi gumagana ang mutually assured destruction sa mga Iranian gaya ng sa US at Soviet Union dahil sa kanilang relihiyosong pilosopya. Ibig sabihin nito kung mapasok sila sa isang malaking labanan, matutupad ang kanilang paniniwalang panrelihiyon na darating ang Mahdi, ang kanilang Mesiyas. At lahat ng tao ay nagsasabi, alam mo na, sinusubukang kontrahin yon sa pagsasabing ang mga Iranian ay mga rasyonal na gumagawa ng desisyon. Sige, kung ang mga Iranian ay rasyonal na gumagawa ng desisyon dito, tingnan mo kung ano ang iniaalok ng Estados Unidos. Alam mo, nag-aalok sila ng pantanggal ng parusa, pagpasok ng pera, at pagbabalik ng Iran sa komunidad ng mga bansa. Ang hinihiling lang ng Estados Unidos ay muling malayang pagpapadala ng kalakal tulad ng dati bago ang digmaan at walang sandatang nuklear. At kitang-kita mo na hindi handa ang mga Iranian na isuko ang kanilang programang nuclear kahit na halos nabura na ang programang nuclear na iyon at hindi sila. Handang buksan ang Straits of Hormuz gaya ng nabanggit mo. Bakit kaya itutuloy ni Pangulong Trump ang negosasyon? Bukod pa sa lahat ng nabanggit natin, natuklasan pa ng Israel ang isang plano na patayin si Pangulong Trump. Ayon sa Wall Street Journal, ibinahagi ng Israel ang impormasyon sa Estados Unidos na kinumpirma rin ng US Ambassador sa Israel na si Mike Huckabee sa Fox News nitong weekend. Panuuri natin ang clip. Ngayong linggo, nagbigay ng impormasyon ang Israeli intelligence sa atin, sa Pangulo at sa ating mga opisyal na mayroong isang partikular na plano na naglalayong patayin si Pangulong Trump. Medyo seryoso ito. Alam mo, hindi mo basta-basta pwedeng sabihin ang ganitong mga pahayag. Sa tingin ko, dapat maintindihan ng mga Amerikano
na ang sinasabi at ginagawa ng mga Iranian ay wala namang bago sa ginagawa nila sa nakalipas na 47 taon. Kaya nga, may balak silang patayin si Pangulong Trump. Sa Truth Social, nung katapusan ng linggo, sinabi ng Pangulo na may 1,000 misail siyang handang pakawalan nakatutok sa Islamic Republic of Iran at may libu-libo pang agad na susunod. Tinapos na ito sa pagsasabing purihin si Allah, nilagdaan ng Pangulo ng Estados Unidos. Pag-usapan natin ang planong ito na posibleng patayin si Pangulong Trump. Pagkatapos ng sagot niya, muli kong tinanong, bakit kailangan bumalik sa negosasyon? Dahil ba ito sa presyo ng langis, merkado ng langis, ekonomiya, o midterm elections? Sinasabi nilang gagawin nila ito at may malalaking karatula sa libing ng Ayatollah, kamakailan na may $100 milyong na premyo sa ulo ni Pangulong Trump. Imayin natin yan. Una sa lahat, hindi ko naman sa tingin na may $100 milyong ang mga Iranian para doon. Duda ako doon. Alam mo, baka $100 milyong riyal lang na siguro katumbas lang ng ilang dolyar. Makikita mo na ang mga Iranian ay hindi lang palihim na nagpaplano na patayin si Trump. Ilang beses na nila itong ginawa at marami nang naging ganitong plano. Alam mo, kamakailan lang may nabunyag na plano umanong patayin si Ivanka, anak ni Trump, na iniugnay sa Iran. Nakita mo ang lahat ng mga karatula sa prosesyon ng libing na humihiling na patayin si Trump. Siyempre, nangyari yon sa prosesyon ng libing para kay Ayatollah Khomeini na siya ang pinakamataas na pinuno ng Iran na pinaslang ng Israel at bilang bahagi ng digmaan ng US at Israel laban sa Iran. Kaya maintindihan mo, sa digmaan, kung pinatay ninyo ang aming pinuno, papatayin din namin ang inyo, tama? Ngayon, makikita mo rin dito ang kaunting halimbawa ng katalinuhan o impormasyon na hawak ng Israel na palagi nitong ibinibigay sa Estados Unidos. At hindi rin malinaw kung bakit inilabas ni Huckabee ang impormasyong iyon dahil karamihan sa mga impormasyon na ibinabahagi ng Israel sa Estados Unidos ay hindi naman ipinapaalam sa publiko. Sa tingin ko, dahil sa matinding sitwasyon, gusto mong maintindihan ng mga Amerikano kung bakit nababahala si Pangulong Trump. May seryosong banta kay Trump. Tinatangka nilang patayin ang Pangulo ng Estados Unidos at ilang beses na siyang muntik mapatay. Nabanggit niya na ang pagiging Pangulo ng Estados Unidos ay isa sa mga pinakadelikadong propesyon na yon pagdating sa panganib ng kamatayan at tangkang pagpatay. Totoo yon. Kailangan nating malaman kung saan hahantong ang kwentong ito. Alex, tulad ng napag-usapan, umatake na ang Iran sa ibang bansa sa gitnang silangan. Sa pagkantindi ko, kasali na sila sa mga pag-atake kasama ang US. At sa mayon, hindi pa kasali ang Israel sa militar ayon sa ating kaalaman. Nakita nating umatake ang Iran sa rehiyon, kabilang ang pagpapaputok sa Jordan at United Arab Emirates. Nagpaputok sila sa Kuwait at Qatar. At nakita rin natin na bilang gante may mga ulat na may mga pag-atake sa loob ng Iran nang hindi malinaw na tinutukoy kung aling mga bansa ang sangkot sa mga pag-ataking yon. Pinaniniwalaan na maaring kasali ang United Arab Emirates sa mga pag-atake at nagkaroon ng mga emergency meeting sa pagitan ng Kuwait, Qatar at iba pa tungkol sa mga magiging tugon. Makikita mong may pagbabago sa digmaan. Noong Operasyon Epic Fury, 6 na linggo magkasamang lumilipad ang Israel at Estados Unidos. Sa kabuuan ay akong sabihing eksklusibo dahil may ilang ulat na maaring may ginawa ang United Arab Emirates o ang mga taga-Qatar sa proseso. Na tila mas simboliko lang kumpara sa malalaking operasyon ng Estados Unidos at Israel. Pero dito makikita mo na ang mga bansang Arabo ang una na pangunahing tina-target ng Iran at pangalawa na nakikilahok kasama ng Estados Unidos. At nakakatuwang mapansin, syempre, nang nag-iisang bansa na hindi nagpapaputok na yon ay ang Israel. Pero dapat malaman na ang Israel ay handang-handa na. Hindi kasali ang Israel ngayon dahil kung sasali sila, hindi na lang ito simbolikong pag-atake. Hindi ito basta pag-atake para magpadala ng mensahe kung hindi buksan ng Iran ang kipot ng Hormuz. Kapag sumali ulit ang Israel, makikita ang pag-usad dito. Nakita natin ito sa lahat ng panig ng digmaan. Pero nagkaroon ka, alam mo, noon pa, pagkatapos ng Israel, ibig ko sabihin, pinaslang si Ismail Haniyeh, ang pinuno ng Hamas, sa loob ng Tehran. Isa itong limitadong pag-atake. Pagkatapos, nakita mong gumanti ang Iran matapos ang pag-atake sa Khaneh at pati na rin ang pagpatay kay Hassan Nasrallah sa Beirut.
Alam mo, sunod-sunod nagpapadala ng ballistic missiles ang Iran. Pagkatapos, nagsagawa ang Israel ng simbolikong airstrike sa Iran. Winasak ang ilang air defense systems at ipinakita sa mga Iranian ang kanilang kakayahang umatake ng eksakto sa loob ng bansa. Makikita mo ang 12 araw na digmaan kung saan tinarget ng Israel ang mga estratehikong lugar. Kasunod ang Operation Midnight Hammer ng US na binumba ng mga bomber na B-2 ang ilalim lupang reaktor nuklear ng Fordo. Pagkatapos, nakita mo ang 6 na linggong kampanya kasama ng Estados Unidos. Maniwala ka kung muling makialam ang Israel, siguradong tatapusin nila ito. Hindi na mapipigilan ang Israel at bukod pa ron, magsisimulang paputukan ng mga Iranian ang Israel gamit ang lahat ng mayroon sila. Ngayon, nakakatuwang makita na ayaw ng mga Iranian hilahin ang Israel sa digmaan. Halos puro mga bansa sa Gulpo na mga bansang Arabo ang kanilang tinatarget na yon dahil kapag inatake mo ang mga bansang iyon, napipilitan ng Estados Unidos na kumilos, tama? Kayang ipagtanggol ng Israel ang sarili nito. Sinabi ni Defense Minister Israel Katz nung nakaraang linggo na handang harapin ng Israel ang Iran mag-isa. Sige, hindi na nila kailangan ng Estados Unidos sa puntong ito pagdating sa kanilang kakayahan. Kaya makikita mo na ang huling bagay na gusto ng Iran ay ang makialam ang Israel. Mas gusto nilang sugalan ng Estados Unidos ngayon dahil naniniwala silang si Pangulong Trump ay madaling maimpluwensyahan ng kanilang panawagan sa negosasyon. Tama ba? May mga pangakong pwedeng ialok sa Pangulo, gaya ng pagbubukas ng Straits of Hormuz. Wala namang pakialam ang Israel dito dahil hindi naman doon nanggagaling ang kanilang gas o langis. Tinitingnan nila ang Iran bilang isang banta sa kanilang pag-iral. Wala silang pakialam sa Straits. Wala silang pakialam sa ego ng Pangulo. Wala silang pakialam sa ego ni Netanyahu. Hindi ito usapin ng ego. Ayaw ng mga Iranian na makialam ang Israel dahil kapag nakialam ang Israel, pupuksain nila ang natitirang mga lider. Gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para udyukan ang tuluyang pangpapatalsik sa rehimeng ito. Kaya sinasabi ng mga Iranian, subukan na lang natin ang kapalaran natin sa Estados Unidos. At nakakaka-interes yun dahil ang Estados Unidos ay mas makapangyarihang bansa kaysa sa estado ng Israel. Pero sa ilang aspeto, ang Israel ay mas malaking banta sa Iran higit pa kaysa sa Estados Unidos. O Alex, gaya ng sinabi mo, handang-handa na ang Israel. At sa kabilang banda, sinabi ng IDF na handa sila sa anumang sitwasyon kung sakaling magsimulang magpakawala ng mga misil ang Iran. Muli, Kahit pansamantalang wala sa laban ng Israel, hindi ibig sabihin na matagal silang mawawala sa laban. Tama ba? maaaring magbago ito sa isang igla. Maaring magbago ito dahil sa ilang dahilan tulad ng pag-atake ng Iran sa Israel. Kung mangyari yon, muling babalik ang Israel sa digmaang ito. Isa pang magiging mitsa ay kung sabihin ni Pangulong Trump sa Israel na gusto niyang sumali sila at kay punong ministro Netanyahu na lumaban silang magkasama. Alam mo nang mangyayari? Tulad ng sinabi ko, handa na ang Israel. Ganon din, handa ang Pangulo na sumama sa mga piloto ng Israeli fighter jets noong Epic Fury. Sa parehong paraan na handa ang Estados Unidos na ihulog ang tinatawag na mother of all bombs sa mga bunker buster sa Fordo. Kung sabihin ng Pangulo, maganda ang nagawa natin, gusto ulit lumaban ng magkasama. Papasok ang Israel. Tama. Gusto ko nang magpatuloy, Alex. Maraming soundbites mula sa gipito. Isa pang issue na nabanggit natin nung nakaraan ay ang Turkey. Inanunsyo ni Pangulong Trump noong Martes na tinatrabaho ng kanyang administrasyon ang pagalis ng mga parusa sa Turkey dahil ayaw umano nating parusahan ang mga kaibigan. Binanggit din niya ang issue sa mga eroplanong F-35 at tila'y tutuloy ng Pangulo ang pagbibigay ng mga eroplano sa Turkey. Panurin natin ang clip. Masasabi ko sa inyo, aalisin na natin ang mga parusa. Ayaw nating parusahan ang mga kaibigan, simple lang. Marami tayong pinaparusahan, pero ayaw natin itong gawin sa mga kaibigan. At dahil sa Pangulo, alam mo, maganda ang relasyon natin sa bagong leader ng Syria. At talagang mahusay ang ginawa niya. Sa loob ng 1 taon at kalahati, napag-isa niya ang buong bansa. Alex, pag-usapan natin ang Syria mamaya. Mag-focus muna tayo sa Turkey. Ayaw pa rin niyang parusahan ng mga kaibigan. Pinag-usapan nila ang tungkol sa mga eroplanong F-35 at si punong ministro Netanyahu ay nagsalita nga sa isang panayam, sa tingin ko, sa isang ahensya ng balita sa US nitong mga nakaraang araw, kung saan ipinahayag niya ang kanyang pagtutol sa pagbebenta ng US ng mga eroplanong yon, ang pagbibigay ng mga eroplanong yon sa Turkey. Panoorin natin ang clip na ito.
Nasa Turkey si Pangulong Trump at sinabi niya kaninang umaga na pag-iisipan niyang ibenta ang mga fighter jet na F-35 sa Turkey kabaliktaran ng dati niyang pagbabawal. Kahapon, sinabi mong magdudulot iyon ng kaguluhan sa balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Nasabi mo na ba yon kay Pangulong Trump? Oo, nakausap ko na siya tungkol doon ilang beses. At sa tingin ko, naiintindihan ng lahat na kahit na may personal na pagkakaibigan si Pangulong Trump kay Erdogan, hindi nito ginagawang kaalyado o kaibigan ng Estados Unidos ang Turkey sa ating bansa. Isa itong rehimen na awa ng Muslim Brotherhood na galit sa Estados Unidos. Kinakanlong at sinusuportahan niya ang teroristang Hamas, pati pinopondohan sila. Ikinulong din niya lahat ng kalaban niya. Binabananta niyang sirain ang aking bansa, ang tanging estadong Hudyo. Ayon sa kanyang pangalawa, wala tayong puwang sa hanay ng mga bansa. Alam mo na ang ibig sabihin niyan. Ayon sa pangatlo, sinabi ng kalihim ng panloob na inaasahan niyang maging gobernador ng Jerusalem. Kamusta? Alex, gusto kong talakayan ang halaga nito sa Israel. Pero nagbabala si Netanyahu kay Pangulong Trump na mag-ingat sa matalik mong kaibigang yan. Madalas mong sabihin na magaling na leader si Erdogan na sinasabing hindi kaibigan ng Estados Unidos ang Turkey at may mga elemento ng Muslim Brotherhood sa buong bansa. Ano masasabi natin sa tatsulok na ito? Netanyahu, Trump at Turkey. Sabihin na lang natin na paniwalaan natin ang sinasabi ng Pangulo. Nasa White House ako noon kasama ang Pangulo at punong ministro kung saan binanggit ni Netanyahu ang kanyang mga alalahanin tungkol kay Erdogan at sa mga agresibong pahayag nito kahit ilang buwan na ang nakalipas. Sinabi ng Pangulo noon, ako ang mamamagitan sa inyo sa pagitan ng Israel ni Netanyahu at ni Erdogan ng Turkey. Kung may problema ka, Bibi, tawagan mo ako. Sisiguraduhin kong walang gagawin si Erdogan. At sinabi lang ng Pangulo ngayong linggo na pwedeng-pwede sanang sumali ang Turkey sa digmaan kasama ang Iran. Pero tinawagan ni Trump si Erdogan at hindi sumali ang Turkey, hindi sila pumasok sa digmaan. At yan ang problema. Sige, ang problema ay nasa kakasabi lang ni Pangulong Trump na sa totoo lang ay may kakayahan at kagustuhan ang Turkey na sumali sa digmaan. At ang tanging dahilan kung bakit hindi sumali ang Turkey sa digmaan ay dahil hiniling ng Pangulo sa kanya na huwag gawin iyon. Umasa si Erdogan na makakuha ng pabor kay Pangulong Trump sa Estados Unidos at alam niyang may kahihinatnan kung sasali siya sa digmaan. Sa usapin ng hindi pagtanggal ng mga parusa, sa usapin ng hindi pagkuha ng F-35 at sa posibilidad ng mga parusang hakbang mula sa NATO. Kaya alam mo, tinitimbang ni Erdogan ang kanyang mga interes dito laban sa Estados Unidos. Pero dahil lang sinasabi ni Pangulong Trump kung gaano kagaling si Erdogan, na alam mo, nagpapataas ng reputasyon ni Erdogan sa buong mundo. Parang nag-aalok ng gantimpala kaysa parusa. Kaya ano ang problema? Ang problema kung sasabihin mo kay Erdogan na kaya kita pinakiusapan na huwag sumali sa digmaan laban sa Iran, ngunit hindi mo ginawa. Kaya ang gagawin ko bilang gantimpala sa kabaitan mong yon ay bibigyan kita ngayon ng mga kagamitan na kailangan mo para labanan ng Israel sa isang digmaan. Tama ba? Hindi yon makatuwiran. Tama ba? Kung sasabihin nilang maayos kang kumikilos, aalisin ang parusa. Alam mo, may saysay yon. Dati may parusa ka, mahirap yon. Pero nakikita kong nagbago ka na at maayos na kilos mo. Tatalalogin ko ang ekonomikong parusa para magpatuloy ang pag-unlad ng bansa sa ilalim ng matatag mong pamumuno sa ekonomiya. Pero bahagi lang ito ng hinihingi ni Erdogan. Hinihingi niya ang mga F-35 na direktang banta sa Israel. Binanggit din natin na inilagay ang mga parusang ito dahil bumibili ang Turkey ng S-400 missile defense systems. Tama, di ba? Kaya may banta rin sa intelihensya dito kung masubok ang mga S-400. Kasama ang mga F-35 sa impapawid ng Turkey, parang nagbibigay ka ng impormasyon tungkol sa stealth ng F-35 sa mga Ruso na ayaw mong mangyari. Tama ba? Dahil nakikipaglaban ang Russia sa Ukraine, bantay ito sa Europa at NATO, kaya ayaw mong bigyan ng kalamangan ng Russia. Sa tingin ko may problema dito kasi kung tama si Trump at may relasyon siya kay Erdogan, kaya niyang mapatras si Erdogan mula sa bingit. Malayo na ang naabot niya sa bingit na yan dahil sina Erdogan at ang kanyang mga deputy ay nagbibigay ng matitinding pahayag na matagal na rin nating naririnig mula sa Iran. Sinabi ni punong ministro Netanyahu, kapag sinabing gusto kang burahin sa mapa, dapat mo silang seryosohin.
Kaya sabihin na natin kayang pigilan ni Trump si Erdogan. Hindi rin magtatagal si Trump bilang presidente. At isa pa, gaya ng binanggit ni Netanyahu dito na yung pangalawa, si Fidan, ang foreign minister ng Turkey, pati na rin ang interior minister ng Turkey, ay mga posibleng pumalit kay Erdogan. At kung iniisip mong ekstremista si Erdogan, tingnan mo pa yung mga susunod dahil hindi sila mas katamtaman. Hindi rin sila mas rasyonal. Mas agresibo pa sila sa mga pahayag laban sa Israel at sa hangaring maibalik ang Imperyong Ottoman sa gitnang silangan. Alex, sa summit nagkita sina Pangulong Trump at Pangulong Ahmed al-Shara ng Syria, kilala rin bilang al-Julani. Ito ang unang pagkikita ng isang Pangulo ng US at isang leader ng Syria sa loob ng 25 taon. Ibig ko sabihin, nakita mo sila roon. Parang bromance ito sa pagitan ni Pangulong Trump at al-Shara. Sa tingin ko, mahalaga na tinanong si Pangulong Trump tungkol sa Syria at listahan ng US kaugnay ng terorismo. At sinabi ng Pangulo, quote, ang Syria ay naging napaka-stable. Talagang naging matatag na ito at ipinagmamalaki namin iyon. Pinag-iisipan niyang alisin ang Syria sa listahan ng terorismo. Gustong-gusto talaga ng Pangulo si al-Shara. Malinaw niyang ipinakita ito. Kung titingnan mo ang paligid ng rehiyon, mukhang nirerespeto ng Pangulo ng Estados Unidos ang mga makapangyarihang pinuno. Okay? Nirerespeto niya si Erdogan, nirerespeto niya si al-Shara, nirerespeto niya si Al-Thani sa Qatar. Nirerespeto niya ang Field Marshal ng Pakistan. Sa kabilang banda, makikita mong nirerespeto pa rin niya si Netanyahu kahit di siya sa ngayon dahil malakas ito. Alam mo, pagdating sa ginawa ni al-Shara sa Syria, paano siya nagbela ng katatagan sa pamamagitan ng pananakot? Ibig ko sabihin, pumatay sila ng mga Alawite, pumatay sila ng mga Kristiyano, pumatay sila ng mga Druze. Kinailangan talagang umatake ng Israel sa loob ng Syria para protektahan ang minoryang Druze na naroon. Tandaan mo na sa loob ng Israel, mayroon ding, sa tingin ko, humigit kumulang 150,000 Druze din sa loob ng Israel. Kaya, alam mo, kumikilos ang Israel para protektahan ang mga minoryang iyon. Sa mga nakaraang buwan, batay sa lahat ng sinusubaybayan namin dito, medyo tahimik naman ito. Alam ba natin na si al-Shara ay isang mapagkakatiwalaang katuwang para sa kapayapaan? Hindi ko iniisip na may dahilan para ipagpalagay na ang isang tao na sinusuportahan ng Turkey at may koneksyon kahit nung nakaraan niya sa Al-Qaeda ay dapat pagkatiwalaan. Para kay Pangulong Trump, mukhang mas naging matatag na ang sitwasyon. At siguro bilang alternatibo kay Bashar Assad, maaaring hindi naman talaga mas masama ang sitwasyon. Pero tiyak na alam mo na, ito ay itong halimbawa ng mas okay na ba ang demonyong kilala kaysa sa di mo kilala. Nakasanayan na rin nating makitungo kay al-Shara. Ngayon, si al-Shara na ang demonyong kilala natin. Oo, tama ka. Kasabay nito, Alex, gusto kong ilipat ang atensyon natin sa Gaza, kung maaari. Ang lapupon ng kapayapaan ni Trump ay naghahanda ng pilotong makataong sona sa katimugang Gaza para sa mga na-verify na sibilyang Palestino na hindi kontrolado ng Hamas. Dayunin ng plano na magtatag ng mga ligtas na sonang makatao kung saan makakakuha ang mga sibilyan ng kanlungan at mga pangunahing serbisyo sa labas ng kontrol ng Hamas. Habang nagpapatuloy ang mas malawak na proseso tungkol sa pamamahala, seguridad at pag-decommission ayon sa mga source dito. Sa tingin ko, bahagi ang sona na ito ng ikalawang yugto ng 20 puntong plano ni Pangulong Trump. Sinasabi pa rin ng Hamas na hindi sila magdidisarma pero mukhang ang lupon ng kapayapaan ay aktibong nasa mismong lugar at makikialam sa sitwasyon sa Gaza. Sa teorya, hindi naman talaga problema ang buong konsepto ng humanitarian zone, di ba? Kung masisiguro na ito ay isang lugar na walang Hamas, na ito ay isang lugar na walang karahasan. Kung ang pinag-uusapan ay pagbibigayin ng silungan gaya ng mga tolda at pagkain, alam mo, sa tingin ko, hindi naman magrereklamo ng husto ang Israel tungkol dito. Sa tingin ko, ang issue dito ay sinasabi na ang lugar ay pamamahalaan ng Pambansang Komite para sa Pamamahala ng Gaza na suportado ng US o NCAG at poprotektahan din ng isang uri ng multinasyonal na puwersang pandaigdig para sa pagpapatatag ang ISF. Kaya ang tanong, ano ba talaga ang NCAG na ito? Ano ang kumiteng ito? Pamumunuan daw ito ng mga Palestino. At ang tanong, ito ba ay balat kayo lang para sa Hamas? Ang banta dito ay kapag sinabi ng Hamas, kayo na ang panalo at hindi na kami namumuno. May ilang Palestino na ngayon ang namumuno sa komite, hindi na kami. Pero hindi pa rin tuluyang nagbisarma ang Hamas.
At itong pambansang komite para sa pamamahala ng Gaza ay nagbibigay ng parang balat kayo para makakilos pa rin ng Hamas. Lalo na dahil nabanggit sa ilang ulat na balak ng pambansang komite para sa pamamahala ng Gaza na makipagtulungan sa Hamas. Tama ba? Kaya ang tanong, terorista laban sa mga teroristang naka-Amerikana. Ito ang malaking pagkakaiba ng Hamas at mga otoridad ng Palestina. Autoridad. Si Mahmoud Abbas ay terorista pero naka-Amerikana siya, di tulad ni Yasser Arafat na laging may kifiye at baril. Sabi ni Abbas, iba siya, moderate siya at naka-Amerikana pa. Pero isinasakatuparan lang niya ang pagpapatuloy ng mga layunin ni Yasser Arafat. Ginagawa lang niya ito habang naka-Amerikana. Si al-Shara ay isang terorista na nagdesisyong magsuot ng Amerikana. Kaya ito ang banta. At ang isa pang banta ay kung magiging maayos ang humanitarian aid zone na may International Stabilization Force na sasabihin ng Board of Peace, "Uy, may momentum tayo. Tingnan mo, tahimik na ang Hamas ngayon. Kaya na nating harapin sila." Kaya ngayon, simulan na natin ang proseso ng muling pagtatayo. Kung mangyari yon nang hindi tuluyang na-disarmahan ng Hamas o walang de-radicalization program, problema yon. Nakita natin sa mga naunang ulat na nagbitiw si Jason Olson na mumuno sa isang de-radicalization program. Dahil naunawaan niya na labis ang impluwensya ng mga Qatari sa mga usapin sa loob ng Gaza Strip. Kaya marami tayong dapat ipag-alala. Kung pagkain mga tolda at isang humanitarian zone lang ang pinag-uusapan natin, alam mo, ito ay isang bagay na sinusubukan ng gawin ng Estados Unidos kahit noong panahon ng digmaan. At ang Israel ay palaging handang tumulong sa pagbibigay ng humanitarian aid. Desisyon na ng Israel mula simula ng digmaan na tumulong sa humanitarian aid habang hinahabol ang mga terorista. Kaya tutulong ang Israel at hindi tutul sa humanitarian aid. Ang tanong ay kung maalisan ng armas ang mga terorista. Alex, magpatuloy tayo dito. Kamakailan, sinabi ng alkalde ng New York City, Zohar Hamadani, na sinusuportahan niya ang Estado ng Israel. Ngunit, hindi niya sinusuportahan ang Israel bilang Estadong Hudyo. Ngayong linggo, gumanti si Punong Ministro Netanyahu sa panayam sa CNN. Panurin ang clip. Mukhang nakakalimutan niya na Israel lang ang demokrasya sa gitnang silangan at 20% ng aming mamamayan ay Muslim. Hindi sila ganon pero nakaupo sila sa kataas-taasang hukuman. Nasa Knesset din sila, ang aming parlamento, at kabilan sila sa lahat ng larangan ng buhay. Iyan lang ang tanging lugar sa gitnang silangan kung saan tunay na umiiral ang pagkakapantay-pantay na sinasabi niya. Sinuportahan niya o sinuportahan ng kanyang mga taga-suporta ang Hamas, ang mga pumapatay ng tao, pumugot ng ulo ng aming mga lalaki, gumahasa at pumatay sa aming mga babae. Sinunom ng buhay ang mga sanggol at iba pa. Sinabi niya ang river to the sea kaya sinusuportahan niya sila. Hindi ito simpleng panunuya lang. Ibig kong sabihin, katawa-tawa ito. Absurdo ito. Ayan na, sabi ni Ma'am Dani sa kamera, "Oo, suportado ko ang Estado ng Israel, pero ayaw kong suportahan anumang bansang inilalarawan ng sarili bilang may relihiyosong kaugnayan sa isa sa mga pangunahing relihiyon. Maraming bansang Muslim at ilang opisyal na Kristiyanong bansa. Pero may issue siya sa nag-iisang Estadong Hudyo." Sigurado akong tutol si Ma'am Dani sa Saudi Arabia at ibang relihiyosong bansa. Talagang nagsalita siya laban sa kanila. Oo, tama. Kaya may isang bansa sa mundo na isang Estadong Hudyo. At ang hindi sinusuportahan ni Ma'am Dani tungkol sa Israel ay dahil isa itong Estadong Hudyo. Kung hindi ito isang Estadong Hudyo, marahil baka suportahan niya ito. At ito ang palaging banta na masasabi kong pinalaganap ng Israeli left dito, na inilalagay ang dalawang halagang ito sa dalawang magkapantay na haligi. Una, ito ay Estadong Hudyo at demokratiko, tama? Pero kapag sinabing Hudyo at demokratiko, ano nga bang ibig sabihin ng demokratiko? Ang demokratiko ay ibig sabihin ay pantay na karapatang bumoto para sa bawat Palestino mula Ilog Jordan hanggang Dagat Mediteraneo. Bigyan sila ng karapatang bumoto sa Knesset at bumoto para sa pamunuan. At ang pag-asa ay na sa isang punto, magkakaroon ka ng demokratikong demograpikong realidad kung saan ang Israel ay titigil na maging isang Estadong Hudyo dahil ito ay naging isang demokratikong Estado. Sa tingin ko, umuunlad ang Israel dahil sa demokratikong prinsipyo at dapat itong magpatuloy. Gusto rin ng publiko ng Israel na manatili ang mga prinsipyo na ito. Pero sa pinakadiwa nito, umiiral ang Israel hindi para maging isang demokratikong Estado. Umiiral ito sa pinakadiwa nito para maging Estadong Hudyo.
Ang demokrasya ay angkop na sistema para sa Israel at dapat itong manatiling tapat sa mga prinsipyong demokratiko kahit walang konstitusyon. Walang balanse ng kapangyarihan sa ehekutibo at hudikatura. Iisa ang lehislatibo at ehekutibong sangay ng gobyerno. Walang representasyon ng estado o primarya sa mga partido. Maraming dahilan kung bakit ang Israel ay isang napaka-depektibong demokrasya. At yan ay isang paksa para sa ibang podcast. Pero, magandang makita si Netanyahu na tumutulig sa kay Mamdani. Alam mo, si Mamdani ay mapanira at laging naghahanap ng dahilan para hindi suportahan ang Israel. Kung sabihin ni Netanyahu na demokrasya ang Israel, siguradong may sagot si Mamdani dyan. Isa pa yang idadahilan niya para hindi suportahan ang Estado ng Israel. Tama, hindi siya kaibigan ng Estado ng Israel o ng mga Hudyo. Alex, may bago tayong balita dito. Sa kasamaang palad, malungkot na balita. Kakakuha ko lang ng impormasyong ito habang nagsisimula tayong mag-record dito. Pumanaw kagabi si Senator Lindsey Graham ng South Carolina dahil sa isang biglaan at maikling karamdaman ayon sa ulat. Si Senator Graham ay kilala bilang matibay na taga-suporta ng Israel at ng karapatan nitong umatake sa Iran para sa sariling depensa. Nakausap ko si Senator Graham na isang taon na nakaraan sa King David Hotel, Jerusalem para sa JNS. Narinig ko rin siya magsalita ng ilang beses. Kaya naman, nawala ng isang tunay na kaibigan ng Israel nitong nagdaang weekend. Na-interview ko rin si Senator Graham ng ilang beses dahil mas madalas siyang bumisita sa Israel kaysa ibang senador. Madalas siyang pumunta sa Israel bawat taon. Isa siya sa mga huling tunay na pro-Israel na senador. At kapag nakita mo siyang pumanaw, mapapaisip ka tungkol sa magiging suporta para sa Israel sa Senado, sa kapulungan ng mga kinatawan. At ang makikikita mo ay mayroong nakatatandang henerasyon ng mga senador at kongresista. Yung mga, alam mo, na nasaksihan ng Israel noong mga digmaan ng 1,973, 1,967. Alam mo na, naiintindihan nila ang mga banta sa pag-iral na kinakaharap ng Israel. Naunawaan din nila ang pinagsasaluhang halaga ng dalawang bansa. Pero si Lindsey Graham, gaya ng sabi mo, ay malaking taga-suporta ng Israel. Isa siyang pangunahing taga-suporta ng pagbebenta ng armas ng Amerika sa Israel. Isang malaking taga-suporta ng mga pakete ng ayudang militar para sa Israel. Isa siyang malaking tagapagtaguyod ng Abraham Accords at ng normalisasyon, ng ekonomikong normalisasyon sa pagitan ng Israel at ng mga bansa sa Gulf, kabilang na ang pagiging malaking tagapagtaguyod ng normalisasyon sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia. At gaya ng sinabi mo, talagang naunawaan niya na ang Iran ay hindi lang banta sa Israel, kundi pati na rin sa katatagan ng buong gitnang silangan. Isa siya sa pangunahing taga-suporta ng mga pag-atake ng Pangulo laban sa Iran at ng mga pag-atake ng Israel laban sa Iran. Ang masasabi ko ay si Lindsey Graham ay taga-suporta rin ng two-state solution. Tama. Alam mo, at iyan ang isang bagay na hindi ako kailanman sumang-ayon kay Graham. Pero siya, nitong mga nakaraang taon, ay ginagamit niya itong parang pagsusulong ng dalawang estad or kung ano mang ganon. Sa tingin ko, kontento na siya sa parang, ano bang tawag mo, sa state minus push para sa mga Palestino. Dahil naniniwala siya na sa paggawa nito na ang anumang uri ng pagkilala sa estado ng Palestina ay magdudulot ng normalisasyon sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia. Kaya tiningnan niya ito sa ganung konteksto. Pero ipinapakita rin ito sa'yo na kahit yung mga hindi lubos na sumasang-ayon sa yung mga pulisya, ay maaari pa ring maging kaibigan at kakampi mo sa huli. At alam ko na, si Punong Ministro Netanyahu ay may matinding pagmamahal at pagpapahalaga kay Lindsey Graham. Sa palagay ko, lahat ng Israeli dito ay malulungkot sa balitang ito ng kanyang pagpanaw. Ang magagagawa lang natin ay umasa na mas marami pang kongresista at senador na mahalang Israel tulad ni Lindsey Graham kahit may ilang hindi pagkakaunawaan sa pulisya. Mapayapa nawa ang iyong himlayan, Senador Lindsey Graham. At dito nagtatapos ang Jerusalem Minute ngayong linggo dito sa JNS TV. Ako si Josh Eisen, correspondent ng JNS, kasama si CEO Alex Crayman. Siguraduhin mag-subscribe kayo. Siguraduhin ninyong tingnan ang lahat ng kamanghamangang nilalaman sa JNS TV. Bigyan ninyo kami ng super thanks at bisitahin ang jnss.org para sa lahat ng pinakabagong balita mula sa Israel, gitnang silangan at sa buong mundo ng mga Hudyo. Malaking pagbate sa mga nasa control room sa JNS TV. Kita-kits ulit sa susunod na linggo sa Jerusalem Minute sa JNS TV.